ngayon sa pottery. Ayan, so pasok tayo. Pagawaan ng mga paso. Pag-iisyoso ng pagawaan ay ng mga paso. Dito ginagawa ang mga paso. Ayun. Ilang taon na ako kayo gumagawang paso tayo? Ay, 42. Ay, 43 years na sa tayo gumagawang paso tayo. Ay. Kasabay na si atatay sa pagtusbong ng magawa. Tapos dito lang ho yung mga yari nyo. Dito lang. Oh. Ay, pagka ganito, may moldy kayo dito, ano? Hindi kami ang gumawa. Ay, dito. Walang. Para inuukit yan na. Oh, tengo, yan ang paggawa ng paso. Saan nyo kinukuha yung mga lupa? Bukid. Hindi. Habang pinagmamasdan ko nga si Kuyang sa paggawa ng kanyang paso, ayan, hanga-hanga ako sa kanya dahil naikukorte at nahuhubog niya ang mga putik. Ayan, gamit lamang ang kanyang mga kamay. Yung hugis, depende sa diin mo. Lupa lang po kayo sa sakang yan. Ano si Melody? Kung ikukumpara natin sa buhay, para bang tila tayo mismo ang may kontrol sa ating buhay. Tayo mismo ang magawa ng ating kinabukasan. Kung saan natin ito dadalhin, kung paano natin ito papagandahin. Mula sa putik at yung naging ganun hugis na. Kaka-design siya. Ayun, ina niya. Oh, di ba? Ang ganda na, oh. Nakapaso na. Ayun nga mga buddies, at nakatapos na si Kuyang sa kanyang ginawang paso. Ayan. So it's time naman para tayo ay makialam sa kanyang area at magpaturo din kung paano gumawa ng paso. Ayan, so ayon sa kanya, dapat kung tayo gagawa ng paso, dapat hanapin natin ang tamang putik o luwad. Ito ay dapat malambot at madaling hugisin. May iba't ibang uri ng klase ng putik, kaya dapat ay piliin natin ang pinakamagandang klase. Yan. So, pangalawa, syempre, dapat ihanda daw natin ang ating mga kagamitan na kakailanganin. Katulad ng potter's wheel, kung available ito, tubig at iba pang kasangkapan sa paghuhugis. Siguraduhin handa ang lahat bago magsimula. At syempre, kailangan din natin na sapat na espasyo at oras para sa paggawa ng paso. Kailangan mo ng tahimik na lugar kung saan makapagpo-concentrate ka para makabuo ka ng magandang hugis ng paso. At kung handa ka na, ilagay mo ang putik dito sa potter's wheel at simulan mo na ang pag-ikot nito. Ito ay magbibigay ng tamang hugis sa paso. Gamit ang mga kamay at tubig, unti-unting hugisin ang putik upang mabuo ang paso. Mag-ingat na hindi masyadong mabasa o mabasag ang hugis. Sa pagkakataon na binigay sa akin ngayon, ayan, napatunayan ko na meron din pala akong creativity, ayan, sa paghubog ng mga bagay gamit ang aking mga kamay. At talagang nag-enjoy ako. Ayan, maraming salamat Kuya sa iyong pagtuturo sa akin. May bago na naman akong kaalaman na maikukwento sa aking mga mag-aaral. At eto pa ang isang aking natutunan. Kadalasan, natatakot tayong sumubok ng mga bagay-bagay. Iniisip natin na hindi natin ito kaya. Subalit,
kapag ating sinubukan anumang mahirap na gawain. Sa bandang huli, tiyak na tiyak na meron din tayong aral na matututunan at maipagmamalaki natin na nagawa natin ang ating mga bagay na kinatatakutan. Ayan, so maraming salamat sa panunood. Dahil sa inyo, lalo ako nagiging inspired sa paggawa ng mga video kagaya nito. Thank you for watching!